sa kamay lang niya, halos nadurog yung konkreto, no, na pinakita niya. At talagang talagang yung galit ng ating Pangulo at yung hirap na dinaranas ng mga kababayan natin, kailangan gawa na ng konkretong aksyon. So, nandito po ako ngayon para sabihin sa inyo kung ano ang mga direktiba ng ating Pangulo na akin pong i-execute immediately sa mga susunod na araw. Unang-una po, ang unang-una ko pong order na ilalabas ay ang pag-order ng courtesy resignations top to bottom, USEC, ASEC, Division Head, Regional Director hanggang District Engineer ng buong bansa. Yan po ang unang-unang order na gustong ipalabas ng ating Pangulo. Ito po ay simula ng sinabi nga ni Yusek Claire kanina na clean sweep, paglilinis. No? Yan po ang unang-unang direktiba ng ating Pangulo. Nag-usap po kami ng matagal kaninang umaga. Sabi niya, linisin ang DPWH. At ito po ang simula. Pagkatapos po nito, tayo magko-conduct ng napakamasusing review ng lahat ng mga personnel. Ako po'y naniniwala na maraming mabubuti at magagaling na kawani ang DPWH. Ang utos ng ating Pangulo, hanapin sila at sila ang ilagay sa mga sensitibo at importanteng posisyon. Hindi po magkakaroon ng ganitong klaseng mga proyekto kung walang kakontsaba sa loob ng DPWH. Kapag ang isa pong project ay guni-guni, ika nga ng ating Pangulo, o ghost project, hindi po pwedeng walang tao sa DPWH na nag-sign off sa mga proyektong yan. Dahil po, lalo na yung isang proyekto, halimbawa, yung pinuntahan ng ating Pangulo sa Bulacan, yung non-existent project, pinakita pa po ng ating Pangulo yung mga resibo na ibinayad sa kontraktor. Paano po nabayaran ang isang proyekto na wala namang nagguni-guni lang, na wala naman talaga? Meron po sa DPWH na nagpabayad doon. Ang utos ng ating Pangulo, hanapin yung mga yun. At tanggalin sa pwesto at kasuhan. Yun po ang unang gagawin natin sa mga susunod na araw, susunod na linggo. Hindi po ito madali para sa isang tao tulad ko na matagal na nagtrabaho sa gobyerno. Pero kailangan po siyang gawin. Dahil nakita po ng ating Pangulo, nakita natin lahat ang mga nangyari dito sa ahensyang ito. So yun po ang unang-una. Ikalawa po, itong mga ghost project at substandard project, kinlear ko na rin po sa ating Pangulo na ang mga kontraktor nitong mga ghost project na ito, unang-una, mag-i-impose po ako ng lifetime blacklisting, ban, immediately. Kapag ang isang project ng isang kontraktor ay ghost o napatunayang substandard, wala na po itong proseso, wala nang investigasyon, automatic po blacklisted for life ang kontraktor na yan. At syempre, may kaakibat din pong kaso yan. At lahat po ng ating makukuha ay ipapasa natin sa independent commission na itatayo po ng ating Pangulo. Sila po ang mag-iimbestiga at magfa-file ng mga karampatang mga kaso laban sa mga kawani ng DPWH, sa mga kontraktor, at sa iba pang mga kasama dito sa mga project na talaga nga namang tinapon na lang sa ilog para po gamitin ko lang ang salita ng ating Pangulo. Alam niyo po, iginabas po ng ating Pangulo yung isumbong sa Pangulo website. At
Sa loob lamang po ng ilang linggo, libo-libo na po ang nagsumbong sa ating Pangulo. At hindi po natin pwedeng talikuran itong mga sumbong na ito. Kaya kailangan po, isa-isahin po yan, i-check, i-verify. Kapag po yan ay ghost, automatic po yan. Kung ang mga proseso po ngayon sa DPWH hindi nag-aalaw para sa automatic at meron pang mga proseso kahit ghost na yung proyekto, babaguhin po natin ang mga prosesong yan. Hindi na po natin kailangan mag-imbestiga kung ang project ay ghost. Si Attorney Claire po ay tumatango dahil abogada po siya. Hindi na po kailangan yan. Kita mo na ghost Mag-iimbestiga pa ba tayo? 09? Ay. Finally po, isa sa mga gagawin po natin immediately, nakausap ko na rin po ang ating Pangulo at si Secretary Chris Roque ng DTI. Magkakaroon po tayo ng sweeping revamp sa tulong na manunood na lang po tayong lahat sa TV habang ang mga kababayan natin ay nagduro sa araw-araw. It is unacceptable. I'm sure there is a solution to this. We just have to find it and we just have to do everything we can with the help of everybody to solve it. It's not going to solve everything. Hindi po magic to na mawawala na lang ang baha sa susunod na buwan. Pero kailangan mag-umpisa na tayo. At kailangan ayusin na natin to ngayon. Uulitin ko po ang sinabi ng ating Pangulo. Enough is enough. Kailangan na po nating ayusin to once and for all. It will start from within DPWH. It will start with the independent commission that the President will create in the next few days or weeks. It will start with a massive effort from everybody. Government, national government, LGU, private sector, everyone. At tingin ko naman po, under the leadership of our President, magagampasan din po natin ito. Maraming salamat po. I'm ready to take questions. Unang tanong mula po kay Clisel Pardilla, PTV. Good morning, Secretary, and again, congratulations po. Nabanggit nyo kanina, lilinisin ang Hindi ko alam bakit kayo nagko-congratulate sa akin. Sige po. Thank you po. Courtesy Joke lang, joke. Opo. At mag-courtesy resignation, are you not worried po na baka konti na lang yung matira sa mga kawani Hindi ng naman. DPWH? Hindi naman. Napakaraming kawani ng DPWH. Ito lang talagang critical, critical positions na wala tayong choice. Wala tayong choice. At syempre, courtesy resignation naman yan. So, ibig sabihin, habang hindi tinatanggap ang kanilang resignation, tuloy-tuloy ang kanilang trabaho. Hindi naman sila pwedeng abandona ng kanilang trabaho. Pwede pa silang makasuhan ng abandonment of duties yon. Courtesy resignation ito. Pero kailangan talaga clean slate tayo. Yun ang sabi ng Pangulo. At hindi pwedeng top lang, hindi pwedeng bottom lang, top to bottom. So, siguro abangan na lang natin sa mga susunod na araw, susunod na linggo, dahan-dahan nating i-fill up itong mga posisyon na ito ng mga tao na tingin natin kasama ng Pangulo sa paglilinis nitong ahensyang ito. Sir, follow-up question. Sabi ni Pangulo, very good ka daw. How confident are you that before President's term ends, may mananagot po at may makukulong? Thank you. Kampante po ako dahil yun po ang sabi ng ating Pangulo. At napakaganda po ng kanyang idea na magtayo ng independent commission. No? Ang DPWH po, ang DPWH Secretary ay hindi po investigador. Hindi po tayo tagapagpakulong. Tayo po ay nandito para ayusin ang departamento at siguraduhin na ma-address natin ang mga pinakamabigat na problema ng ating mga kababayan, lalo na itong pagbaha. Pero ito pong pagtayo ng independent commission to investigate and hold people accountable, ito po at ang tingin kong proof na seryoso ang ating Pangulo na kailangan may managot. Next question mula po kay Tristan Nodalo, Newswatch Plus.
Hi, Sec. Good morning po. Sec, yung sa ano lang po, kasi pinag-utos din ni Pangulong Bongbong Marcos yung lifestyle check ng mga government officials linked to flood control. But you as the PWH Secretary, will you initiate din po mag-conduct ng lifestyle check? Unang-una po, no, ang pina-conduct na lifestyle check ng ating Pangulo ay hindi lang po tungkol sa flood control. Ito po ay sweeping lifestyle check sa executive. Ang DPWH po ay parte ng ekotibo. At dapat po lahat ay sumunod sa direktiba ng Pangulo. One follow-up lang po, Sec. Siyempre, nung